Umarangkada na ang kampanya ng mga kandidato sa mga lokal na posisyon. Kanya-kanya silang gimmick at pasiklab para sa eleksyong mas malaki raw ang papel kumpara sa nakaraang botohan. Ano-ano nga ba ang nakasalalay sa magiging resulta ng eleksyon 2019? Saksi si Bob Gonzales. Napuno ng kulay at ingay ang unang araw ng kampanya ng mga kumakandidato sa mga lokal na posisyon para sa election 2019. Sa Zamboanga City, malapiesta ang gimmick ng isang kandidato. Napuno naman ang motorcade at sayawan ang campaign kick-off sa Samal, Bataan. Isinara naman ang kalsada sa Makati City at Sampaloc, Maynila. Dumagundong din ang mga jingle sa mga higanting speaker. Pero may ilan ding nakitang lumalabag sa mga panuntunan ng COMELEC. Sa Iligan City, pinagbabaklas ang mga campaign material na nasa ipinagbabawal na lugar, pati ang ilang di sumusunod sa tamang sukat sa Bohol at Calapan City, Oriental Mindoro. Patakaran sa lugar, doon lang sa common poster area o kaya sa isang pribadong struktura hanggat may pahintulot ng may-ari ng pribadong property. Pagdating naman sa pamimigay ng mga freebies, kapag yung kanilang pinamimigay ay medyo malalaki na yung value, yun, maaaring magkaproblema yan. Magkaroon ng akusasyon ng vote buying. Sa dami ng mga lokal na kandidato, malaking hamon sa COMELEC ang pagbabantay sa kanilang pagsunod o paglabag sa election laws. Ang pinag-aagawang lokal na posisyon pa nga lang, halos 18,000 na, mula sa kongresista hanggang sa miyembro ng Sangguniang Bayan na siyang pinakamarami. Apela naman ng COMELEC, kahit pukpukan ang kampanya ng mga magkakatunggaling kandidato, gawin itong maayos. Nangangamba din kami na baka pag may dalawang magkatunggaling grupo na medyo nagkadikit sa isang area na nangangampanya, baka magkagulo, no? Kaya nananawagan kami sa mga kampanya na rendahan nila yung mga supporter nila para maiwasan natin yung ganyang klaseng kaguluhan. Pero tingin ng isang political scientist, based on the number of areas considered as hot spots, di ba parang ang dami? So parang nakikita ngayon ng COMELEC that it will be a bloody and not a peaceful election. At the local level, doon magkakaroon ng maraming pag-aaway kasi yung mga nasa posisyon who wanted to stay in the position ay gagawa ng paraan. Matindi rin ang pukpukan maging sa national possession. Sa ngayon, halos puro kaalyadong inendorso ni Pangulong Duterte ang mga kandidatong pasok sa Magic 12 ng senatorial balls. Kung magkataon, makukuha na ng administrasyon ang supermajority sa Senado. Maganda at isusulong ng legislative lahat ng priority bills ng executive. Pero on the other hand, baka magkaroon tayo ng problema kasi wala nang mag-check whether the priority bills are really good for the country. Sa nakaraang 3 taon, ang Senado ang humarang sa ilang batas na gustong isulong ni Pangulong Duterte, gaya ng pagbabalik ng death penalty, pagbaba ng edad ng criminal responsibility at pagbabago ng saligang batas. Itong election ay even mas mahalaga dun sa 2016 elections. Dahil ang question dito is, magkakaroon ba si Pangulong Duterte ng sapat na political capital and also support dun sa legislative, no, para i-push yung kanyang agenda for the long term, no? Tingin ni Heydarian, posible pang manalo ang mas maraming opposition candidates kung tataas ang kanilang awareness level. Pero bukod sa mga mananalong senador, maaaring maging batayan din daw ang midterm elections kung sino ang pipiliin ni Pangulong Duterte bilang successor sa 2022 presidential elections. Iba't iba ang dahilan at motibo ng mga kumakandidato ngayong eleksyon, pero ang dapat daw tandaan ng mga botante, tingnan natin ano yung kanyang mga plano, ano yung kanyang mga kwalifikasyon. Kasi yung pagboto ay isang sagradong pag-exercise ng ating karapatan at kung ano yung mangyayari doon, nakatahi yung ating kinabukasan. Ako si Bob Gonzales, ang inyong saksi.